Sa John chapter 10, alam niyo na kung ano ang ibig sabihin dito. One of the symbol of our Savior. Okay? John chapter 10 from verse 7 hanggang verse 10. 7, 8, 9, 10. Apat na verse. Okay, napaka liit pero napakalawak. Okay. Nandiyan na po ba? Sabay-sabay natin siguro basahin. At purihin ang Diyos, may mga ganun na tayong mga extra like tinutulong sa mga kabataan. Salamat sa mga resources na speaker. Nung panahon wala yan eh. Isang pagkakataon na ang Diyos kumikilos na sa ating kalagitnaan sapagkat ang Diyos ay mahal ang lugar na ito. Okay? So, basahin po natin chapter 10 ng John from verse 7. Siguro simulan natin kasi konti lang naman, 1 to 10, siguro taglima. Ano po? 1, 2 hanggang makarating ng 10 para masama na natin yung verse 1. Okay, verse 1 po. Ready? Start. Alam na kung sino siya, di ba? Verse 2. But shepherd of the sheep. Verse 3. To him the porter openeth, and the sheep heard voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Verse 4. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Ganda, you know? Verse 5. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them, but they answered not what things they were speak unto them. So napakalaking bagay po itong bakit hindi nila intindihan. Okay? Verse 7. Next. And find pastor. Last. Yun yung masarap nyo sa verse 9, no? Verse 10 last. The thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have, and they might have it more abundantly. So sa mga matagal na ito, mga naging Sunday school teacher, lahat na ituro natin to, ano pa kaya ang isang ibibigay sa atin ng Panginoon? Dagdag sa kanina, sa lesson natin kay David, since David is malapit sa puso ng Diyos, at ito naman po tinutukoy yung mga malapit sa puso ng Diyos nung sila makakilala sa Kanya. Ano po? So, ano ba ang pagiging pinto ng Panginoon? Ano ba ibig sabihin nito? Okay? Katulad ba tayo ng ibang mga grupo na pag nasa loob daw nila, ligtas? Paano yung nasa labas? Okay? So, yun po ang maraming mga pinagdidibatihan dito. Sa ngayong hapon ay pag-usapan natin ay si Kristo mo mismo ang pinto ng isang papasukin nating kapangyarihan o pamilya o kaharian ng Diyos. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos na extra ng aming panghapon na edition, although hindi kami nakapagturo sa mga teenager namin. Salamat Panginoon sa pagkataong ito, mas marami naman ang kanilang naalaman at hindi nga lang po sa pating oras. Lord, alam namin marami pang oras Panginoon para habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, habang kami Panginoon ay nagpapalaot papunta sa aming 50th year, ay makita namin Panginoon ano po ba ang nais sa buhay namin, na kami ba'y magpapatuloy na mahalin ka o kami ba'y magpapatuloy na mamuhay ayon sa iyong mga sinasabi sa Biblia, or kami po Panginoon ay maglilid ng mga kaluluwa na kung saan ito po ang iyong hinihintay, kung bakit hindi pa kayo bumabalik. Inaasahan nyo na sa pamagitan ng ministeryo ng iyong mga anak sa lugar na ito, makakilala ang huling tatanggap sa inyo upang nang sa gayon magsimula ang wakas na sinasabi niyo ng Biblia. Salamat po sa hapong ito, na although hindi maganda ang atmosphere at hindi pa namin natapos ang aming project. Salamat Panginoon sa mga nagbigay kanina para sa project na ito upang patuloy na mapalitan namin ang aming wiring, upang mapisa na namin paandar ang aming pinagkaisahan na aircon. At tari na o Panginoon, ang kalooban masunod, hindi po ang amin. Hindi kami nagmamadali, pero kami naniniwala na kayo po Panginoon may timetable, may tamang oras para sa lahat ng bagay. Ang hindi namin dapat makalimutan na ikaw maipakilala ka namin sa mga tao, ano man ang kalagayan nila, na dapat kami ay ready in any season
anumang oras, anumang panahon, at taglamig man, tag-ulan, tag-init, na kayo pa handang magpagamit bilang na kayo po ay napunta kami sa iyong sinapupunan, napunta kayo sa iyong sipol dahil may purpose kayo sa buhay namin. Maraming salamat po sa hapon ito. Tayo mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Pwede na po maupo. Okay, so dito po ay balik natin yung dati nating sistema na ako'y natutunan po ay at least 3 things nating titingnan dito sa lugar na ito. Diyan po sa unang titingnan natin sa verse 9, okay? Ay ang binanggit dito, sabi ng verse 9, I am the door. Okay? Wala siyang sinabing I am the door at papasok kayo ng chapel o ng grupo o ng isang organization. Wala siyang sinabi doon, kundi sabi niya I am the door. So kung titingnan natin itong maigi, ano po, na siya naman talaga ang pintuan o pinapasukan ng lahat ng pananampalataya sapagkat siya po ang daan, ang katotohanan, pati ang buhay. Na dito natin makikita, maliban na siya po ay sovereign, makapangyarihan siya, He is the only single door na pwede nating pasukan. Ano po, yun po ang sinasabi dito ng kanyang verse, sa verse 9. Sapagkat dito, ang sabi niya, I am the door of the sheep. Hindi po ang church, hindi po ang organization, hindi ang Kamalig Baptist Church, kundi si Kristo ang ating boss. Paano natin na ito mauunawaan? Sa panahon ngayon mga kapatid, pag sinabi nilang, basta kami nagbabago, basta kami, family namin, Kristyano, ay hindi na po nila pinapansin ito na pagka minsan, kaya nga nakakaano rin mga kapatid itong, hindi ko nga alam kung ito advantage o hindi, itong cellphone, pagka minsan, may mga popular sa TV, na minsan nga kung aaralin niyo ay mga hindi rin tama ang doktrina, pero minsan may mga kasama tayong nanonood doon, makikita yung pangalan nila nakalike pa. Minsan mag-ingat po kayo, tapos sabi niya si Kristo lang po ang single door na dapat ninyong pakikinggan. Hindi ang sino mang mga magagaling magsalita. Ang daming mga personality cult sa panahon ngayon. Okay? Ang tawag diyan ay personality cult. Bakit? Personality, kilala siya. Hindi ang Panginoon na kanyang dinadala. Siya ang nakikita at ang kanyang organization. Po. So dito ay, sabi ng verse 9, I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved. Yun po ang sabi niya sa verse 9. Kaya dito mga kapatid, mapansin natin, maliban na may sinabi ang Mark chapter 9 verse 46, na ang isang tao, kapag hindi niya kilala ang Kristo, kahit mabaptize siya ng ilang beses dyan, kahit siya po ay magpamembro ng ilang beses sa mga local ng simbahan, kung totoo hindi pa po siya talaga pumasok o hindi pa siya nakakilala sa Kristong pintuan na ito na naalala ko nung tayo po nagli-lesson ng Passover, di ba? Isa sa biglang nagpasok sa akin doon nung nagtuturo si Preacher David doon sa nung bakit nagpintura sila doon sa hamba. Di ba? Old Testament yun, shadow, ano po, yun ang mangyayari sa New Testament. Bakit kailangan lagyan ng dugo yung pinto na yon? Bakit sa hamba? Okay, bakit hindi sa bintana? Okay? Sapagkat sa New Testament pala, ang application niya sa bagong tipan, that He is the door. O, nung pininturuan ito, hindi sabi nung Old Testament, hindi na tinignan ng anghel kung sino nasa loob, kung ilan sila, kung sino doon ang naniniwala doon sa ginawa, bakit sila gumawa noon, naniniwala sila, sapagkat nung maglagay sila nito, tiwala sila, nakinig sila, at sila'y sumunod sa inuutos ng Panginoon noong time na yon, kahit hindi pa nila alam na ito pala ay sa next generation, sa panahon natin, sa church age, ay ito pala ang application nung tinatabi na yun na ang door nila ay pininturahan ng dugo. Okay. So, karamihan na mga tao pagka dadalhan mo ng gospel, mas gusto namin yung yung kami yung nagsasakripisyo. Parang sinasabi nila, hindi pa ba tama yung ginagawa namin na nagpaluhod kami kung manalangin, pinupupok namin ang aming mga buhay. Yung po ang pagkakaintindi ng karamihang tao na akala nila sa kanilang magagawa, makakapasok sila sa kaharian ng langit na may pintuan ito. Okay? Pagdating sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13 yata o 12, di ba? Mayroong na naman doon, may allegory na naman doon, mayroong namang parable ang Panginoon na sa pagpasok sa kaharian ng Panginoon, mayroon po silang 10 birhen na ang sabi ng karamihang mga dalubhasa that virgins ay represent the church. Why?
Sapagkat nung mga birhen na yon, may kanya-kanyang dalang lampara. Now, lamp represent you and me. Sabi ng Matthew chapter 5, ye are the light of this world. Lahat yung 10 may ilawan, may lampara. Pero may problema doon, di ba? Yung 5, mangmang. Wala silang baon. At ang sabi na naman ng mga dalubhasa, ito daw ay representation ng Holy Spirit. Okay? Kaya nung wala yung 5, sabi nila, o sige, punta muna kami sa palengke. Ay, gabing-gabi na yon. Sa atin kasi, iba ang alas 12 natin ng gabi. Sa kanila, may ano yun di ba? 3rd, 4th, at na quarter. Pagdating nila doon ang hating gabi, wala na talaga nagtitinda. So, pagbalik nila, wala. At ito pang nakakatakot, pagbalik nila, maliban na late na sila, nagbukas ng pinto kasi dumating na yung nobyo, kasi ang pinaano doon ay yung mga abay, di ba? So, ang daming mga presentation doon. At pagbalik nila, dumaan na yung nobyo na hinihintay nila, although mayroon din silang lampara, representation na sila ay mga Christian din, nagpapakitang sila rin ay mga liwanag ng mundo. Kaya lang, sila po ay hindi nakapasok. Bakit? Iba ang kanilang application sa kanilang buhay. Katulad po ng tinutukoy dito ni Jesus Christ na siya ang pintuan. Marami mga tao ngayon na nagkiklaim, basta ako membro ako dyan simbahan yan. Siguro naman pagbalik ng Panginoon, kasama ako. Mayroon po kasing nagiging member through baptism, through membership. Pero ang problema, ang puso nila ay hindi pa binago, hindi pa rin po yung kasama. Katulad po ng 5 yun na mangmang. Although may dala silang lampara, nagre-represent na sila yung mga Kristiyano din sa lugar na yon, ay hindi po sila nakasama dahil nasaraduhan sila, dahil may kulang ang kanilang pagsunod. Okay? So dito sinabi ni Jesus Christ na siya po ang pintuan. Doon sa mga taong hindi nakakakilala, kahit anong turo mo talaga ng gospel, pinakain mo na, sabi nga, naalala ko yung may nagkwento sa akin, Pastor, nagpa-fasting ako para sa kanya. Dinadala ko yan dito sa church, at pinapamasihan ko yan, pinapakain ko yan, para maligtas. Ay lalo siyang naging worse. Therefore, ang sabi ng Biblia, dahil talagang siya po ay hindi nakakilala sa Panginoon, mas worse pa nga yung iba eh. Sabi ng isang text, na minsan lang sila nawanagan, minsan natin silang nakasama, minsan sila nagsalita sila na sila isa kay Kristo, namuhay sila na parang binago ng Diyos, kaya lang umalis. Ano ang problema? Kapares naman pala natin, namuhay pala nakatulad natin, nagbasa rin siya ng Bible, nag-ano rin ng ministry. Pero bakit hindi sila nagpatuloy? Bakit sila umalis? Ang sabi na naman ng Panginoon, kasagot niya, kaya sila umalis dahil sila ay hindi. Paborito mo ito, Brother Willie, di ba? Kaya sila umalis kasi, ano daw? Hindi natin sila kasama. Okay, sa ano kanina, doon sa ating exam, di ba? Ang katawa yung exam na yun, no? Lilima na nga lang, naka-zero pa. Kasi yung dipping na yun, mga kapatid, di ba, nagbanggit na si Preacher David na yung pag nag-dip doon, di ba, represent na hindi ka kasali. Di ba? May binanggit ka noon na hindi kasali. Parang visitor. Eh di ba sumausaw si Judas? Sa dami ng disciple doon, siya lang naman nakisausaw eh, di ba? Yan, di ba? Parang visitor nga, guest siya eh. Pag sinabing guest, hindi ka taga rito. O, di ba? Nakisausaw si Judas. Ang daming makikita mo doon ng mga ipinapakita ng katotohanan ng Bible kung aaralin mo lang talaga. At maraming tao ngayon, punong-puno ito. Alam na mga sequence, kaya lang ang problema, hindi na nila nasusunod ang tamang sinasabi ng Bible. Now, tingnan natin ang unang sinasabi dito sa verse. Bakit sinabi niya na maliban na siya ay sovereign, siya lang talaga ang tanging daan papunta ng kalangitan. Ang iba kasi, nagdadaan, di ba? May binanggit din sa binasa natin sa verse. Tingnan niyo po sa inyong mga Bible. Ang iba ay dumadaan saan? Di ba? Mayroong binasa natin doon, sa verse. Tingnan niyo po. Verse 2. O, tingnan niyo sa verse 2. Ano nakalagay? Minsan magtataka ka rito, verse 2. Pakilabas, yan, ha? Ngunit ang pumasok sa pintuan ay siyang pastoral ng mga tupa, ha? Mayroon diyang binanggit na nakapasok doon, okay?
Verse 1 pala. Not by the door. Okay. Pakibalik sa verse 1. Verse 1. Hindi ito. Okay. Sabi niya, not by the door into the sheepfold. Nakakapasok ba? Ito po si Judas nakapasok eh. Kung si Kristo ang pinto, di ba? Napakagaling niyang pastor. Napakagaling ng teacher. Napakagaling niyang counselor. Di ba? Andoon ka sa kasama niya at naging tresurero ito eh. O di ba? Ito yung tinutukoy ng Panginoon eh. But, di ba? Tinawag niya ito eh. Tinawag ng Panginoon yan. Kaya, hindi ako magtatagal kasi hindi ba yan topic natin. Si Kristo po ang dapat natin makita dito. Na doon sa mga hindi talaga naniwala sa Kanya, ang sabi ng Mark 9:46, kung yung titingnan sa mga Bible, ano po ang tinutukoy dito? Na kapag hindi ka talaga totoong nakakilala sa Kristong ito, pag hindi mo talaga inunawa at inano sa iyong buhay ang totoong pinto na si Kristo lamang ang solamente, único, sabi ng Espanyol. Okay? He is the true, sovereign, and single door of heaven. Ano po yung sinasabi ng Mark 9:46? 9:46, okay? Hindi 9:4. 9:46. Wala bang 46 ang Mark? Meron. Baka mali lang yung quote ko. 9:46 is 46 ang verse. Hindi 9:4. Check niyo yung Bible niyo, kulang yata, mali yata sulat ko. Ito, mayroon. Okay. Ito, yan, di ba? Kaya, bakit kaya ito nilagay doon kay Mark? Bakit kaya ikininto ito ng Panginoon, Red Letter Edition pa rin yata yan, bakit yan sila doon sa mga taong matagal na ang Panginoon nandoon, nagsimula ng sinilang sa sabsaban, at nandoon ipinapangalan, sabi ng Matthew at saka ng Isaiah, ay a mighty Counselor, the Prince of Peace, hindi pa rin sila nakaunawa. Bakit kaya? Sapagkat mayroon talagang hindi kasama at kasali doon sa pagpasok na sa pintuan na ang nagbibigay nito, walang iba ang sabi ng Biblia sa John, na ang sino mang kinuha at dinala ng Ama kay Kristo ay wala siyang dapat maiwala. So therefore, sino itong mga taong napupunta ng impyerno na ang uudo na hindi namamatay? Isa ito sa nung panahon na uso yung palabas na yon, dun sa Burning Hell, isa ito naging controversial at na talaga nakapagdala sa kanila ng, oo nga, kung ganun pala ang mangyayari, spiritual na uod. Pag spiritual, hindi mamamatay, di ba? Tingnan niyo po itong pagkasabi ng Mark. Okay? Kung ang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Pero bakit hindi talaga nila ito naunawaan? Ang ibig sabihin, hindi sila kinuha ng Ama para ipagkatiwala kay Kristo. Ngayong hapon, ang tanong ko po sa inyo, sigurado ba kayo na ang Ama ang nagtawag sa inyo at pinagkatiwala kayo kay Kristo? Amen. Kasi wala po iba tayong papasukan dito. Kahit pasabihin natin na kung anumang paraan ay nakakilala ka, pero kung hindi si Kristo ang nakilala mo bilang tagapagligtas natin, hindi po tayo makakasama doon. Yun po ang sigurado ako, hindi tayo pwedeng mag-ano dito sapagkat totoo ang hell, ang mga taong hindi naniwala kay Kristo ay doon po dadalhin. Ang sinabi niya sa John, kung hindi ako nagkakamali, John 3:18 ba yon? Na kapag ang isang tao naniwala sa Panginoon, may buhay siya walang hanggan. Subalit ang hindi naniwala sa Panginoon, ano daw? Ang puot. Tama ba ako? Parang mali. Okay? Tama ito. 36. 18 ito eh. 36 po. 36. Yan. Ayan, tama. Wrath of God. Di ba? Kaya nga, may dumarating sa punto na minsan, nakasama din natin. Tumagal din eh. Nagtrabaho din, nagsulwining din. Lahat ginawa niya eh. Pero dahil nga sa hindi po siya, ang sabi ng verse 1, dito ay
hindi siya pumasok doon kay Kristo, hindi siya talaga doon nakakilala. Mayroon siyang ibang paraan bakit siya nakakilala sa loob ng simbahan, nag-function siya bilang parang totoo. Yun po ang problema dito. Nasabi doon, okay, kung hindi naman talaga siya naniwala sa anak ng Diyos, hindi siya makakakita ng buhay, diretso siya doon sa udi din namamatay at apoy din namamatay, at ang galit ng Diyos sa kasalanan nananatili sa kanya. Ang tanong natin ngayong hapon, sigurado ka ba sa tinanggap mo? Na para bang pag dumating yung kunting problema na kapatid mo ay nainis ka, mawawala ka sa function mo bilang sheep ka ng Panginoon. Kaya usong-usong ngayon eh. Pag di nagustuhan yung preaching, mawawala. Diba? Pero dito mga natin, mapatunayan natin na ang sovereign shepherd na ito ang Panginoon, He is the only single door kung bakit ka makakapasok doon, because sa kanyang buhay, pag kilala mo siya, na kahit tulog ka, pag tinanong ka, kilala mo ang Panginoon, opo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Ay kasama niya, sapagkat nangako siya. Yun lang po ang ating ginagawa dito. Kaya dito mga kapatid, okay, dahil yung ating mga kasalanan, yung ating mga marurumi, hinugasan ito ng kanyang banal na dugo, nung siya po'y nagdusa sa krus, yung kanyang act na ito, na tayo po'y na-justified, na-sanctified, ay doon po natin mapapansin na ang ating buhay ay magpapatuloy dahil sa biyaya at habag at awa ng Diyos. Kaya dito po ay nabanggit yan doon, kung inyo pong naalala yung sinabi ng Isaiah 64:6, di ba? Sabi doon na tayo doon mga patay sa kasalanan. Paano tayo nabuhay? Sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 1 na ang banal na Espiritu gumawa ng parang tayo mga patay pa spiritual. Binuhay niya tayo spiritual para nung mabuhay tayo, nagkaroon tayo ng interes. Kaya nga minsan nagkakaroon ng controversy ang mga nasa YouTube. Alin ba daw talaga nauna? Kaligtasan o yung resurrection o binuhay ka, di ba? Siyempre, mauuna yung binuhay ka muna sa spiritual bago ka magkaroon ng interes doon sa iyong pananampalataya. Kasi walang patay na nagkakaroon pananampalataya. Kahit pagbalik-balik na rin natin yon, di ba? Isang patay, hainan mo ng napakasarap pagkain, babangon ba yun? Hindi. Buhayin mo na siya, saka siya magkaka-interest yung pagkain na yon. Okay? So yun po ang sa aking pagkain. Pero hindi ko kayo pipilitin kung anong pananaw nyo dyan. Okay? Now, kailangan natin doon sa maliban na siya pa ang sovereign na tagapagligtas at siya ang single door. Pagka nakapasok ka sa pintong ito, ano ang una nating mangyayari? O anong mangyayari una sa atin? Una, mayroon tayong protection. Dito rin sa 10, verse ano ba yon? Yung kasunod ang 30, dito na pa sa verse 26. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Sovereign ang pintuang ito, ang Kristong ito. Single door siya. Pero talagang kahit anong gawin natin sa isang tao, kahit lahat na isakripisyo mo para sa kanya, dahil may binanggit ang verse 26. Kung titingnan niyo yung mga Bible, sabi niya diyan, subalit hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo, ano daw? Aking tupa, sinasabi ko sa inyo. Paano yung pastor? Albawa yung anak ko, ang tagal nila nagsiserve sa Panginoon, paano mo siya masasabing hindi talaga siya tupa ng Diyos? Napakadali lang naman unawain at basahin ang isang totoong tupa. Nabanggit ko sa inyo nung tayo po nag-lesson ng series ng Psalms 23. 3 klase lang naman ang mga tupa ng Diyos. Okay? Una, ito yung mga malalapit sa paa ng shepherd. Habang nasa unahan ang pastor, yung mga tupang ito, yung mga malalapit sa leader, sige, ano yan dyan, bangga-bangga. Habang naglalakad at nangungula yung pastor o leader niya, yung mga tupang ito, nagtitis-tis-tis na yung mga mukha sa iyong paanan. Yan yung mga tupa, ito yung mga tupang paborito, madalas, ng shepherd. Bakit? Ito yung mga taong kahit may masaya, kahit may walang problema, laging kausap ang Panginoon. Kaya lagi siyang doon sa paanan niya eh. Pangalawang klase. Ito yung mga malilikot. Dahil naghahanap sila mga delicacies doon sa mga damo-damo, saan niya pupunta? Okay.
Ikot ang ikot yan. Punta doon sa kabilang bakod, punta doon sa kabilang bakod. Nag-iikot-ikot ng simbahan, naghahanap ng delicacy. Yung masasarap na bagong tubong damo. Ito yung second class ng mga sheep. Pero ang worst, ito. Okay? Ito yung mga unsatisfied. Pag kumakain yan, titingnan, saan ba yung ating leader? Kain na naman yan. Hanggang sa naiiwan yon. Habang naiiwan sila, at sige lang silang talon-talon, akyat-akyat, nakakarating ito sa mga nakahigang puno. Imagine niyo, may punong nakahiga. Dahil sa matagal na itong nakahiga, may problema itong kahoy na ito. Madulas sa ibabaw, madulas yung malumot na yon. May mga sanga-sanga na yung bago yun kasi nabuhay na sila. Habang nagtutulay-tulay sila doon, nadudulas sila doon sa lumot. At pag nadulas sila, dahil malaki ang kahoy na ito, babagsak sila, pag hindi bali ang paa nila. Okay? Yan po ang pangatlong worst na klase ng mga tupa. Tupa yun, pastor! Yun po yung nabasa ko sa Bible na totoo rin sana siyang anak ng Diyos. Pero nagka-problema siya. Kasi unsatisfied nga siya eh. Alis siya. Di na ako. Ano sa inyo eh? Yung una sa inyo. Satisfied na ako sa inyo. Dito ako sa gusto ko. Pagdating niya doon, nadulas siya, nahulog, nabalian, or problema ng pastor eh. Kasi bakit? Nagkakasakit. Imbis na sana may production na siya, may baby na sana siya, mayroon na sana siyang milk para sa nourishment ng iba. Wala, nagiging problema siya. So yun po ang tatlong uri ng sheep na nandoon, mayroon silang pastor. Kaya dito po, saan kasi sa tatlo? Okay? Doon sa mga malapit lagi sa shepherd, ang ating Panginoon, the shepherd ng ating buhay. Or, tayo yung ikot ng ikot, hanap-hanap kung ano-ano mga gusto. At ang pangatlo yung worst, dahil unsatisfied sila sa mga bagay-bagay, palagi na lang dinadala doon sa malayo, at ang gusto nilang mga delicacies, pupunta sa gusto nila, na disgrasya sila. So, alin kayo doon? So, dito po ay, ang sabi ng Biblia, nagaroon kasi yung dati nilang mga ugali nung sila po ay bago pa naligtas. Sabi baga ng Romans 5:6-8, kung ating titingnan, kasi ang 8 doon, sabi doon ay, tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa verse 8, di ba? Romans 5:6, tingnan natin, okay? Sabi doon, na nung tayo wala pang mga lakas, dahil si Kristo po ang gumawa ng paraan, hindi po tayo ang siya ang gumawa ng lahat ng ito, nagsakripisyo siya, ibinigay niya ang buhay niya sa kanyang kaibigan sa atin, upang nang sa gayon, sabi ng verse 7, okay, bihirang mangyayari sa isang taong mamatay, alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao na marahil ay may nangangahas mamatay. Pagdating sa 8, ito po yung ating talagang nangyayari. Okay? Sabi doon, verse 8, but God. Verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos, di ba? Ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo yung mga makasalanan pa, ito po ang totoong shepherd, ito ang totoong pintuan. Hindi tayo ang magkukumahog para gumawa. Sabi nga madalas ng ating mga preacher dito sa pulpit pag may nagpipreach dito, hindi tayo kailangan ng Diyos, kailangan natin ng Diyos. Kaya sabi niya rito sa verse 8, nung tayo yung mga mahina pa, nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa napakasarap pakinggan. Nabiruin mo yung grasya at biyaya ng Diyos, wala ka nang ibang gagawin kundi magpapasok ka na lang doon sa kanyang kalooban at susundin mo ito at magkakaroon ka po ng tinatawag na safe ka sa loob ng pintuang ito. Huwag lang tayong papasok sa mayroon tayong ibang iniisip kung ba tayo napapasok diyan. Okay? So doon tayo sa pangalawa. Sabi ng ating binasa, okay, maliban na siya po ang only sovereign and single door, okay, may bilangin sa dyan. Sabi niya sa verse 9 and 10, balikan po natin. Okay. I am the door, verse 9. By me, if any man enter in. Okay. Kung sino man magtiwala, maglagak ng kanyang buhay sa pintuan na ito, he shall be
saved. So number 2, tingnan natin mga kapatid, maliban na si Jesus ang single sovereign door. Po. Dito po sa verse 9 again, sabi niya, if any man enter in, he shall be saved. Dito po pinapakita si Jesucristo, nating Panginoon, He is the saving door. Okay, siya po yung nagliligtas dito. Sabi niya dyan, I am the door. If any man enter in, he shall be saved. Hindi po tayo magagawa, sabi ng Titus 1:5 ba yun? Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Sa ating mga magagandang intention. Tingnan natin po, Titus 1:5 ba yun? Okay? Naalala ko lang. Pakilabas po, Titus 1:5. Titus 1:5. Medyo garbod ang boses pa pagpasok doon. Naliko pa eh. Okay. Ayan. Sabi doon. Hindi yata ito ah. Ha? 2:5, sorry. Hindi 1:5, 2:5 pala, 2:5. Kaya naman pala. Sabi ko, ba't hindi? 2:5, hindi 1:5. Yan. Oh, hindi rin eh. Kamali yung aking memory. Nag-crash na yung aking memory. Okay? Na hindi sa ating mabubuting gawa. That's the issue. Okay? Ha? Ano ba talaga kayo? Hindi mo pala sigurado yun eh. 3:5 pala. Hindi 1:5 naman sa akin. Sa inyo naman 2. Ang tama pala ay 3. Okay. 3 daw kapatid. 3. Baka mamaya 4 na. Okay. Di ba? Hindi sa nailigtas tayo, hindi sa ating mabubuting gawa. Walang nakitang mabuti sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, actually, sabihin ko sa inyo totoo. 'Di ba? Kung hindi lang sa grasya ng Diyos, hindi naman ako dito talaga tatagal. Sino kayo nagpapatagal dito? Si Mayon, sigurado. Sa tingin ko lang, iyon nagpapatagal sa akin, bakit po? Malapit na tayo eh. Sabi ng Panginoon, ilalagpas tayo dyan eh. 'Di ba? Ngayon ko lang nalaman kanina doon sa kapatid nating dumating eh. Karating pala yung balita doon. Ang aga lang naman doon ay, nakita ko naman kasi nung Sabado na may practice tayo dito mga kapatid, di ba? Nagdilimbo yan eh. Ano na yun, maliwanag pa. Pauwi kami kasi sinundo ko si Joy. Paparating kami, nagdidilim na talaga. Nagdilim talaga yan. Tapos nakita namin yung talagang didilim, di nagpauwi na si David kasi imposible kasi ako pinapasok na. Pasok ka na doon papa, bawal ka sa loob. Gusto ko manood eh. So, nangyari na, habang nandito tayo doon, magbabandang na yung bumbero, ng lahat ng bumbero, nagtutulungan na dyan sa unahan. Pero sa atin, ang dumapo sa atin, siguro manipis lang naman na klase. Pagbulungan ng hangin, wala din kaagad eh. Andito ka noon, Brother Raymond, di ba? Saka si Brother Joe eh. Doon ko nakita po, mga kapatid, na ang Panginoon kumilos. Nagpray tayo lahat. At yung, may nagtanong, hindi ko matanong kung sino nagtanong sa akin. Sabi ko, bakit pinapakita kamalig? Bakit kayo, sabi niyo, okay kayo? Kasi po, sabi ko, nung nagkaroon po ng maitim na, dyan, yung usok, ginilagay ng Panginoon ng kanyang kamay sa amin, pag ganon. Bago mag-sentro, mayroong ubaw, pakalagpas sa amin, dahil may kamay ng Panginoon, nandoon nahulog yun. Mga kapatid, ito po yung safe na safe tayo pag nasa pintuan tayo ng ating shepherd. Nasang kalooban niya tayo. Yung parang sinutukoy ditong pintuan eh. Kasi bakit? Safe yun eh. Pagpasok mo sa Panginoon, nandoon yung safety. Hindi yung nga, naniniwala ka kay Jesus, pero pagdating ng ganong kalamidad, naku po, punta tayo sa ganito, naku, tawagin natin sa ganito. Nagpupunta tayo doon sa mga tao, sa mga bagay, sa mga pangalan, na dapat nandoon tayo sa kalooban ng Diyos, sa mga bagay na ganitong emergency. Okay? Kaya dito po, makita natin talaga dito na He is the saving door. At kung tutuunin talaga mga kapatid, kaya nga isa sa blessing natin, maliban doon sa naunang mga binigay sa ating sasakyan, meron tayong sasakyan din na 4 wheels ulit, for emergency, hindi talaga pwede sa abo. Magtataka ka, sentro, tapos tayo, tapos sa unahan, mayroong abo. Anong nangyari? That is the protection of the door. Okay? Yun lang po ang masasabi ko sa ngayon.
Pero ano man ang isipin ng mga tao, sabi niya dito sa verse 9, I am the door, by me, if any man inside my will, sabi niya, he shall be saved. Ganun lang. Sabihin niyo nagyayabang ako, pagyayabang ko naman ang Panginoon ko eh. Hindi naman, kasi pag pumunta po tayo doon sa, bakit yung iba napahamak, bakit yung hindi? Kalooban ng Diyos yun, sino ba tayo para questionin ang pintuang ito? Sino ba tayo para questionin? Lord, bakit kami lang? Bakit yung iba hindi? Di ba? So yun po ang sinasabi dito that there is a power beyond sa kalagayan na ito. Na pag nandun tayo sa kalooban ng Panginoon, yung power, yung protection, yung provision, nandun lahat yun eh. Sa Kanya. Kaya sabi ba ng Romans 8 kahit isa-isahin pa natin yon, hindi tabak, hindi gutom, hindi lahat kundi hindi walang papahiwalay dyan sa pag-ibig ng Panginoon. Sapat mahal tayo ng Panginoon na ito. Siguro po yun ang isa sa pinaka-highlight doon, na kapag tayo po ang nagdala ng ibang idea, bakit tayo naggaganito, bakit, isa pa po mga kapatid kaya nga natutuwa din po ako sa mga men, kagabi kaunti kaming prayer dyan, naulit yung sinabi, hindi ako sa akin nagbula. Sabi nung isang men, yung pala pastor yung kinikwento nyo lagi sa amin na, galing kami sa ganito, galing ka sa ganyan, kayo galing sa Taguig, tapos nagkita-kita tayo rito May purpose pala ang Panginoon. Tama ka ako yung kapatid Hindi ko kalooban na magkita-kita tayo rito. Lalong hindi ko gusto na kayo nandito ngayong hapon. Kaya tayo nandito para magbigay kapurihan sa Diyos, anumang talent mayroong ka, maibigay natin, masuklian natin ang ginawa niya sa atin ng mga nakaraang panahon. And that is past tense. Nakaraan na yun. Ano ang gagawin natin ngayon na tayo panibagong nakita natin ang kamay ng Diyos, tumutulong, nagpo-protect, nagpo-provide, lahat ginagawa para sa atin for His sheep. Wala tayong ibang pwedeng ipagmalaki. Lord, thank you sapagkat ikaw ang pintuan, sa iyo lamang ang kaligtasan. Kapag kami ay nasa kalooban mo, wala pong kaming dapat katakutan na sinasabi ng karamihan. John 14 verse 12, sabi doon na who believe in Him, gagawin niya. Katulad ni Kristo, di ba? Sabi niya noon, may tinanong siya ng isang Sadduceo yata yun, Sadduceo, sabi niya, ano bang pagkain mo? Sabi ni Jesus, di ba? Naalala niyo? Ang pagkain ko, hindi niyo kaya. O yung disipulo mismo nagtanong, di ba? Ang pagkain ko, hindi niyo kaya. Bakit, Panginoon? Ano po bang pagkain mo? Anong sagot ng Panginoon? Naalala niyo? Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng aking Ama. Amen! Ang tanong, kumakain rin ba kayo ng pagkain ni Kristo? Sabi niyo na kay Kristo kayo. Sabi niyo, you are in Christ. Sabi niyo, Christ in you. Kumakain din ba kayo ng pagkain ng Panginoon na sinusunod ang kalooban ng salita ng Diyos? Palagay ko, sabi lang natin, nasusunod natin, pero ang katotohanan, may kanya-kanya din tayong andiya. May kanya-kanya tayong gusto, pero hindi natin nakakain ang kinain ng ating Panginoon na ang sabi natin, we are in Christ. Christ in you, the hope of glory. Pero yung pagkain niya, hindi nyo kaya talaga. Yun lang sikripisyo mga kapatid. Sabi niya, kung gusto niyo sumunod sa akin, pasanin niyo ang inyong cross. Ay, yung hirap yung Panginoon. Di ko yung kaya. Di ba? Yun po ang napakaraming dito. Kaya, ayan na naman. Ang bilis talaga ng orasan na ito. Sige na, tapusin na natin to. Ayoko naman kayong laging kasi sanay na kayo. Pag sinabi ko isang oras, okay. Lagi. Alam niyo mga tao, mahilig sa eksaktong oras. Pero mas nyo pag Sunday. Kung sino ang madalas late. Di ba? Tayo pa rin Tayo pa rin ang laging nalilate sa ating mga gustong gawin. Bakit po? Natural lang tao yun Dati tayong ganon, na ayaw natin ng Diyos. Kaya lang, ito kasi ang kontrabida yung ating laman. Panghuli lang po tayo. Baka kung saan pa tayo mapunta rito. Okay? Kasi, nakapasok tayo sa tamang pintuan, tamang kalooban. Lagi ko binabanggit ko po sa pulpitong ito, tamang lugar, tamang Panginoon, tamang pananampalataya, tamang mga kapatid, mga totoong kapatid sa Panginoon. Kaya sana mga kapatid, ang aking prayer, bago tayo mag 50 years, sa April, sana matuto na itong mga kapatid natin na parang mga balat sibuyas. Kung kailan inaasa na ng Panginoon na
marunong na siya mag-counseling, ay doon naman nagkawindang-windang yung buhay. Tama ba yung iyong sinusunod? Tama ba yung communication mo tama ba yung relationship mo sa Panginoon? Na kung kailan inaasahan ka na, saan ka nagkaroon ng problema? Sa pilingin ko, hindi ko makomprehend. No comprehende. Bakit? Tingnan niyo po, kadalasan napipail natin yung ating trabaho mag-witness. Kasi nakapokus tayo doon sa ating kapatid. Pero sabi mo, mahal mo ang Panginoon. Pagka nakapokus ka kasi sa mali ng iba, nawawala yung puso mo mapagpatawad. Tama, hindi? Nakapokus ka sa kanya mga deformities niya. Kasi ugali niya, kasi ganito. Tapos nagkasala pa sa akin, patatawarin ko, hindi na, uulit lang yan eh. Ha? Sa tingin ko mga kapatid, aralin natin. Yun ang nagiging problema natin. Tapos magdidiman tayo sa Panginoon, sabi ng John 13 to 14, paborito kong verse, John 14:14. If you ask anything in my name, ano sasabihin niya? Di ba? For whosoever shall ask anything in my name, what? Gagawin ko, sabi niya, di ba? Upang mag-glorify ang Ama. Ang problema, ito ang mga utos sa ating simple, di natin magawa. Tapos kumakadiman pa tayo. Okay? Mga kapatid, hindi ko ipipilitin kung paano nyo unawain to, pero yung aking nakita dito sa ating pagbasa dito mga kapatid. Naging bumagsak tayo sa pagiging victorious over our imputed sin. Tayo may gusto nun, kaya tayo nagkamali. Tapos minsan maninisi tayo, kasi di ba? Pero ginusto mo naman yun eh. Nag-enjoy ka. Kaya ka nagkaroon ng failure to have victory sa buhay natin. Siyempre, pag wala kang victory, hindi ka makakatulong sa iba na nangangailangan. We fail to help others effectively. Ay lalo na sa soul winning. Kasi kung sira ang puso natin ang ating communication, low bat. Hindi tayo effective pag tayo ay low bat. Wala tayong charge mula sa Panginoon. We fail, okay? We fail to persevere. Di ba natin noon, nung mga bagong Kristyano tayo, talaga kahit walang kain, sige yan. Kwento yan. Minsan nga, ayaw ko nang ikwento sa inyo yung mga ginagawa ng ibang mga churches eh. Kasi sila talaga sisipag yan, kahit walang pastor nila, kahit ano, sige lang yan, kung anong kaya nila. Hindi naman tayo pare-parehas. Pero dito palang mga kapatid, we fail to persevere kasi minsan tayo rin po ang nakakalimot. Akala natin okay pa rin tayo, pero yun pala, will na lang pala natin, yun hindi na po yung will ng Panginoon. Okay? We fail to persevere, we fail to have Jesus' strength. Strength na pala natin. Hindi na pala strength ng Panginoon. Dahil po, okay, number one, nung tayo nag-pray pa naman, okay pa po, nagpipray pa. Nagbabasa pa naman eh. The problem is, hindi na po yung will ng Diyos ang nasusunod, kundi, my will be done. Ayan po ang nagiging mga problema. Kaya dito po, bilang siya po ang pintuan, mayroong safest, pinaka-safe sa kanyang lugar. And panghuli mga kapatid, tapusin ko na ito kasi meron na lang 7 minutes. Naka-1 oras na pala ako. Okay? Verse 9 again, sabi niya doon, I am the door. By me, if any man enter in, maliban na siya'y maliligtas, he shall go in and out and find luxury. With it. Eh, diba? Find abundant blessing. Iba kasi yung pleasure sa blessing. Magkaiba po yun. Ang pleasure, pag nakulangan ka, you want more, and more. Because that is only your pleasure. Pero kung abundant blessing from God, you will be satisfied. At ang sabi po ng panghuli nating text na titingnan dito sa verse 9, Jesus, He is the satisfying door. Pag na kay Kristo ka, satisfied ka sa anumang nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Kaya mas na naman ang sarili mo, pag hindi ka na satisfied sa ginagawa mo, magduda ka na. Dati hindi ka naman ganyan, pero ba't nagkakaganyan ka? Something wrong. Diba? Hindi, yung prodigal, okay naman sila ng tatay niya eh. Dumating lang ang punto na nagkaroon siya ng
Akin naman yung perang yan. Ba't kaya nagparatago ni Papa yan? Akin na yung pera! Akin naman yun eh! Di ba? Minsan ganun po tayo sa prodigal. So dito po ay, ang kailangan ng ating mga tupa sa Panginoon, bilang siya ang ating door, ang ating shepherd, dapat tayo ay healthy. Okay? Hindi wealthy. Yun na sa utak natin, maging wealthy tayo, hindi healthy spiritually. Okay? Wealthy, hindi healthy, okay? We need to be fed by the word of God. Ang sabi niya doon, shall go in and out and find pasture. Pag sinabing pasture, sama-sama na po yung bigyan ko sa inyong tatlong uri ng sheep. Andun yung kanya-kanyang delicacies doon sa masasarap na bagong tubong damo. Ang sarap-sarap noon. That is the abundant blessing from the Lord. Pag nasa kalooban ka niya, kahit ikaw dito ka lang, di ka lumalayo, mayroon din tumutubo dyan. In the next day, nakain mo tong isa. And then another day, may tutubo ulit. At yan po ay masarap na pagkain at provision ng Diyos. Ito po ang sabi niya sa Matthew. Okay? Huwag kayong matakot kung ano ang dala ng bukas. Tama? Let not your heart be troubled. Paano kaya bukas? Paano kapag nawalan akong trabaho? Isa sa pinagmamalaki ko ang Panginoon, nawalan ako ng trabaho una, resign ako. Nawalan din yung tumutulong sa amin dito. Pero lalo tayong nagiging abundant sa mata ng Diyos dahil sa inyo. Hindi lang mo pwede kami. Hindi lang naman dapat yung pastor lang makikita. Sapagkat naglagay ang pastor ng pastor, teacher, ano pa? Evangelist. Karamihan sa evangelist. Sister Cherry, evangelist daw yan eh. Nag-iikot eh, evangelist. Di ba? Ganun ang evangelist, nag-iikot, nangangaral. Oo, isang evangelist yan. Kung gusto lang niya, isi-send out natin siya. Di ba? Evangelist eh. Naalala niyo asan ba si Sister? Nandiyan ba si Sister? Ayun! Kahit mapagalitan pa tayo dito, sinid out natin yung pauwi na siya. Di ba? Pinag-pray natin dito yan eh. Sister, dahil magsusulo ka na sa lugar mo, magsuluwirin ka. Pinag-pray namin. Sinid out namin. Kailan bumalik. Dahil ang purpose ng Panginoon, huwag ka muna doon sa lugar mo. Dito ka muna gagamitin. Yan ang aking kalooban. Ay mo ba? Kaya po dito po sa tatlong ito, una, ang Diyos ay sovereign single door ng ating buhay. Pangalawa, ano po yung pangalawa? He is the saving door, nagliligtas, at ang panghuli, satisfying door. Ang tanong ngayong hapon, mga kapatid, satisfied ba tayo sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo after na makilala mo siya? Nalagpasan mo yung grabing trial sa buhay mo? Dito, nalagpasan ko yung talagang grabe yung ginawa sa akin. Lahat ginawa mo na sa family niya, lahat binigay mo para sa kanya. May ginawa siya. Nalagpasan yon through this door. Because He is a satisfying door para sa atin. Maraming kapatid tayo dito, dinaanan ng parang dilubyo na problema. But they were satisfied because Christ ay nasa kanilang buhay. Ngayong hapon, mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, satisfied ba kayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay niyo? O baka na lang kayo naman ang nangunguna na, kayo na ang nagli-lead ng sarili niyong buhay, kaya pag may napansin kayong hindi niyo gusto, naglalaylo kayo? Baka hindi ang Panginoon ang inyong pintuan. Baka iba. Okay? Kailangan ng tupa ng Diyos na siya po ay isang healthy na tupa. Kailangan nilang kumain. Saan? Doon sa gusto niya. Maraming delicacy dyan sa maraming mga bahay-bahay, mga bakuran dyan. Pasok kayo doon, lipat kayo doon. Pag di na gusto, lipat. Pwede. Ang tanong, satisfied ba sila sa kanilang pastor na Panginoon? Kayo makapagkukorek sa kanila. Okay? Ang isang taong, isang tupa na hindi satisfied, lipat ng hanap ng gusto niya. Okay? Therefore, una sa lahat, ang gusto niyang mundo o pinagkakainan o pinagpapastulan sa kanya
ay ang gusto niya ay ang sarili niyang mundo, hindi mundo ng sovereign Savior natin. Okay? So, yun po ang sa tingin ko kung bakit siya nagkakaproblema. Okay? Kaya mga kapatid, tayo naman po nasa maayos pang kalagayan. Nandun tayo, kung tayo yung mga tupa na nandun lagi nakabuntot sa shepherd at nagkukuskus kasi paborito na ito eh. Ito yung mga kilala ng kanyang Panginoon, ng kanilang pastor. Ito yung mga may pangalan ng Panginoon sa inyo. Kaya lagi kayo malapit sa kanyang paanan. Ito yung mga makakatulong doon sa mga naliligaw ng landas. Pag ito ay inutusan ng shepherd na, tulungan mo nga yon, i-guide niya yon. Are you listening? Yung tupang napapahamak kung ikaw ay nasa maayos sa kalagayan sa Panginoon, sabi ng Biblia, yung mga nagkaproblema at kayong nasa tama, gagamitin kayo ng Diyos para madala mo sila sa tamang daan. Okay pa ba yan? Hindi yung ikaw din ay nagsama-sama na kayong naghiwa-hiwalay sa Panginoon. Hindi po ganun ang purpose niya dito. We feed on His Word, nag-grow tayo, para saan bakit ka mag-grow? Para yung mga naliligaw ay ikaw mismo maging example nila. Balik kayo sa pool. Nandoon kami. Ano ng Panginoon? Masarap doon. Satisfied kami roon eh. So baka kayo ang gamitin para sila ay maibalik sa tamang lugar. John 15 verse 7, kung ating titignan sa Bible, okay? Sabi ng John 15:7, di kasi ito nasa listahan ko. Sabi ng 57, okay? If ye abide in me, and my words abide in you, ano sabi ng Panginoon? Hihingi kayo. Ano man ang gusto nyo? Sabi ng Panginoon. Red letter edition po ito. And it shall be done unto you. Oh, yung paborito ng Joshua 1:8. Oh, recite. Joshua 1:8. Wala na paborito ng Joshua 1:8. But, ayun pala. This book of this law. Ito yung maganda dyan, mga kapatid. Paborito natin ito, pero minsan di natin na-apply. Yeah? Shall not depart out of thy mouth. Pagka nagkaroon ka ng problema sa kapwa mo, sa tingin mo, sino ang nagkamali? Ang Diyos? Look at this. Shall not depart out of your mouth. Therefore, hindi ka pwede magkamali kasi lagi nasa bibig mo yan. Our God is satisfier. Our God is Savior. Our God is, anong number 1? Sovereign. Kahit anong kailangan mo, pwede niya ibigay. And He is a single Savior mo. Pangalawa, maliban na sabi niya doon, hindi yan lumalabas hindi yan dapat nawawala sa bibig natin. Kahit anong galit ni Satanas, hindi yan mawawala sa bibig natin eh. Ano ba? Shall meditate? Ano ang meditation ng mga tao ngayon na walang connection sa Diyos? Putol? Backslidden heart? Itong taong ito kasi, sinabihan niya ako ng hindi ko gusto. Kaya kahit ka magsimba dyan, hindi mo ako makikita dyan. Amen! Yan, yun eh. Dapat nag-meditate siya, hindi yung sa ginawa sa kanya. Dapat ang meditation mo, di ba yung meditation na kinukuha natin dito, yun yung karabaw na pagkatapos siya manginain, itinali na siya ng amo niya, nandun siya ng puno. Ilalabas niya yung mga nakain niyang masasarap na damo, tapos sabi niya, ninanam-nam-nam niya yun. Ibig sabihin, kung madalas mong nami-meditate ang salita ng Diyos, wala ka dapat ganitong makikita sa kapwa mo. Tama, hindi? Sige. Paguli, tapusin na nga natin to. Okay? Sabi diyan, that thou mayest. Ano daw? Ano lang madalas na observe mo sa mata mo? May dalawang pananaw. Objective. Ano yung text na ginamit mo? Your, on the things above. Ano yung text na yon? Mahina talaga ang memory ko pagdating dito. Mag-focus kayo yung pananaw on the things above, di ba? Okay, thank you very much. At least gising na kayo. Ano yung sabi dito? Ano ang ino-observe niya? Bakit siya na-open? Ano ino-observe niya madalas?
mag-focus, mag-meditate doon sa salita ng Diyos, sa mga natutunan niya mula nung gumawa sa buhay niya ang Panginoon, nung walang tulong, walang maasahan, ang Diyos tumulong sa kanya. Iba ang kanyang ginagawang focus at meditation, yung kahinaan ng iba. Tapos sasabihin mo sa akin, mas matagal ka sa akin Kristyano, okay, no problem. Hands up ako dyan. But if you will observe to do according that is written therein. Okay, tapusin natin. For then thou shalt make thy way, and thou shalt have good. Hindi ko sinasabi niyan para kayo ay, ano tawag dito? Hindi ko kayo pinamumukhaan. Ang tinatawag natin dito, observe lang ninyo ang salita ng Diyos. Doon lang. Doon lang tayo sa salita ng Diyos. Huwag na po tayo kung ano pa. Yes, Kristiyano tayo pare-parehas. But the question is, do you observe what is written therein? Amen mo ba? May mga magagaling mag-isip. Hindi kita ganito kayo, pastor eh. Alam mo naman kasi ikaw, undergraduate ka eh. Ito dapat, ganito ang mga professional. Ha? Ito lang. Hindi natin pag-usapan kung saan ka, Harvard ka, Yale ka. Kami sa ano lang eh, UP. Doon ako graduate, UP Anang Lata. Hanggang doon lang. So, ito lang po, ang Panginoon, focus tayo doon. Kung bakit maraming Kristiyano hanggang sa panahon ngayon, nagkakaroon ng damdaming ganito, hindi nila ino-observe ang salita ng Diyos. He is the sovereign single door ng ating buhay. He is the Savior of our soul, and He is our satisfier sa buhay ng isang Kristiyano. Kilala niyo po ba ang inyong Panginoon? Bilang door ng inyong sheepfold. Tayo po'y magsitayo at tayo'y magpo-close. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang Panginoon na tinuro po sa aking Panginoon. Kung hindi man po ito maunawaan ng karamihan, salamat Panginoon sa iyong Espiritu na nagbigay nito. Sapagkat hindi naman po lahat ay angkop kung sakali, subalit ang iyong salita ay makapangyarihan. Alam namin na kayo po ang kikilos sa puso ng bawat isa at kayo po ang satisfier, kayo po ang aming Savior, kayo ang aming only Savior sa aming Panginoon at sovereign na kung anong kailangan namin, kayo po ang magbigay. Habang po na kayo po ang bawat isa, sigurado po ba tayo ng ating Panginoon, ng ating soul, door ng ating buhay, He is our satisfier, He is our sovereign Savior, at hindi po tayo nagsasarili sa ating mga decision sa buhay. When was the last time sinabi mo sa Panginoon, Lord, ano man ang galing ko, yan naman lahat galing sa iyo. Halimbawa, every time na aking gagawa, ako'y mag-iisip para magkaroon po kayo ng glory sa aking buhay. Lord, guide me, teach me, lead me, na hindi ako mapahamak. Sapagkat isa lamang po akong Panginoong tao na may kahinaan. Ang akin lang po Panginoong kalakasan, walang iba kundi ang iyong pag-ibig na pinagkalob sa amin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa hapong ito. Kayo po sana magpalago sa bawat isa amin mula sa akin, pati sa aming mga kapatiran. Ano man po ang aming mga pinagdadaanan, huwag kaming maging katulad ng naging example sa 3 puntos ng John chapter 10, na kung saan Panginoon, minsan ay nagsasarili kami ng decision sa aming mga buhay na hindi para bang, hindi ikaw, nagdududa kami na kaya mo. Sapagkat ang sabi niyo Panginoon sa 15, na kung mananatili kami, magbubunga kami ng sobra sa aming inaasahan. Salamat po sa hapong ito, kayo po ang masunod sa aming mga buhay. Ma-meditate namin na mag-aspire kami ng mga bagay doon sa kalangitan at hindi sa mga makalupa. Ano, Panginoon, palaguin niyo po ang bawat isa magmula sa akin hanggang sa mga kalitlitang umatin na member ng simbang ito. Lumago kami, mamunga kami abundantly at higit sa lahat, magbigyan namin kayo ng lulhati sa bawat aming ginagawa at iniisip. Sa iyo ang kapasalamatan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.